Himayin natin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at salamat, Rafi. Opo, Professor Arugay, sa inyo pong pagkakaintindi, ano ba ibig sabihin ng motion to remand? At pwede nga ba ito mangyari sa pagitan ng Senado at ng Kamara? Rafi, ang ginamit na salita, no, at least yung sulat ni Senate President kay House Speaker ay to return. In fact, kagabi, iniiwasan nila yung term na remand kasi sa punto de vista ng lengguwahe ng mga korte, ang may karapatan lamang na mag-remand ay isang nakakataas na hukuman sa isang nakababang hukuman. So, itong pagbalik nung verified impeachment complaint ay parang mayroon lamang mga clarificatory na tanong, no? Ang Senado na ngayon ay impeachment court na sa Kamara de Representantes. Yun nga po yung ginawa nilang correction na kagabi. Imbis na remand, return na lang yung gamitin para mas lesser, kumbaga, yung magiging kontrobersiya. Pero pwede ho ba ito under the Constitution? Well, kailangan tong i-debate, no, at pag-usapan ng mga eksperto sa konstitusyon. Ngunit sa ating kasaysayan, hindi pa ito nagawa. No? Nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang klaseng proseso ng impeachment at impeachment trial sa Pilipinas. Ngunit ito ay unang pagkakataon na ang isang kamara ng isang kongreso natin, yung Senado, na kung tutuusin ay kapantay at co-equal niya yung House of Representatives, ay inuutusan nito na may gawin, no? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rafi, kasi parang ang nangyayari, imbis na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutuusin, no, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon, no, yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito'y hindi mangyayari sa araw na ito. So ano po nakikita niyong kahantungan ng impeachment case ni VP Sara ngayong 19th Congress? Ang critical kasi dito, Rafi, yung 19th Congress magtatapos na, no, sa buwan na ito. And I think parang ang gustong sabihin ng Senado na at narinig na rin natin to na marami sa kanila ang tingin nila hindi na ito dapat pagtuunan ng pansin ng ng kongresong ito, ng 19th Congress. At sa tingin nila, hindi mahirapang mag-crossover sa 20th. Ngunit, ito na nga, isa pa itong uncharted terrain. Kasi unang beses sa ating kasaysayan na merong isang impeachment na proseso na tatawid sa dalawang kongreso, no? Yung 19th Congress na patapos at yung incoming 20th Congress sa Hulyo. Meron din pong katanungan ang ikakasamang si Connie Sison. Magandang umaga po sa inyo. Dahil nga po sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court, posible bang magkaroon daw ng tinatawag na constitutional crisis? Tulad po ng sinasabi ni House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Connie, kasi at the moment meron ng mga nakahaing motion sa Korte Suprema, no, regarding the actual impeachment process, no, ni VP Sara Duterte. At hanggang sa ngayon wala pang desisyon ito. And sa ating sistema, kung meron mang mga irregularidad o kung ano mang mga issue tungkol sa constitutionality ng mga proseso, desisyon, dadaan ulit ito ng Supreme Court. Yung crisis sana wag naman po kasi parang hindi ito yung kailangan ng ating bansa sa stabilidad nito. Ngunit magkakaroon lamang to kung magiging matigas ang ulo ng mga institusyon
At unang-una at pangalawa, kung hindi nila gagawin yung mandato nila ayon sa konstitusyon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yung po naman si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay.